Hi po sa lahat. Ako si Judel, taga La Union. Meron lang akong ibabahagi ng kwento tungkol sa truck na sinusundan namin sa daan. Bali sobrang gabi na nito. Kasama ko sina tatay at yung kapatid kong si Jeric galing bayan. Namili kasi kami ng mga lulutuin sa birthday ng kapatid naming magsa 7 years old noon. Naiwan sina nanay sa bahay. Sakay ng tricycle ni tatay ay biniyahe namin yung mahigit 4 na kilometrong daan pa uwi. Enjoy naman kami noon ni Jeric dahil parang nag-joyride lang kami. Pareho kaming nakasakay sa harapan. Medyo mabilis ang patakbo ni tatay kasi nga gabi na at tinaantok na rin kami. Mas okay rin noon mamili ng gabi dahil mura na lang yung mga sangkap. Habang mabilis na nagmamaneho si tatay ay minaabutan kaming delivery truck sa harapan. Medyo mabagal lang ang patakbo nun, kaya naisipan ni tatay na mag-overtake. Kaso sa tuwing tinatangka niyang sumingit ay bigla na lang yun haharang sa daanan namin. Kaya nagmiminor na si tatay at babalik sa likuran. Naasar na nga si tatay dahil parang ayaw kaming pasingitin. Bumuelo na naman siya at humanap ng pagkakataon na maapag-overtake. Pero sa tuwing gagawin niya yon ay nakaharang na sa puwitan ng truck. Kaya nagtiyaga na lang kami sa mabagal na patakbo ni tatay. Kahit gusto niyang murahin yung driver. Para kasi sinasadya nitong harangan kami. May isang beses na nagtangka na naman si tatay na mag-overtake pero biglang humarang yung truck. Nang ibalik ni tatay sa dating pwesto yung tricycle ay agad din bumalik sa dating pwesto nito yung truck. Ganun na lang yung gulat namin nang bigla na lang may 10-wheeler truck na dumaan. Parang nanayo yung balahibo ko at nanlaki ang ulo sa napagtanto. Kung hindi kami hinarangan ng truck ay tiyak makakasalubong namin yung 10-wheeler na yon at wala kaming ibang malulusutan. Tiyak mawabangga kami. Hindi kasi yun napansin ni tatay na paparating. Basta na lang siyang mag-overtake nun. Pasalamat kami dahil humarang yung delivery truck sa harapan namin. Nagtaka pa nga kami noon dahil pagkatapos na dumaan ng malaking truck ay hinayaan na kaming mag-overtake ng truck na nasa unahan namin. Parang sinadya lang noon na harangan kami para hindi kami mapahamak. Nang maitapat ni tata yung tricycle sa driver ng truck ay magpapasalamat sana kami dahil kung hindi sa kanya, tiyak ay nadisgrasya na kami, nayupi na at hindi makakaligtas. Pero ganoon na lang yung pangingilabot namin, Sir Bob. Nang tingalain namin yung bintana ng driver ng truck, nakabukas yun pero wala kaming nakitang driver. Sa madaling salita, walang nagmamaneho ng truck na yon. Inaninag pa naming maigi kasi nga magpapasalamat sana kami. Ganoon na lang talaga yung kilabot ko, lalo na nang lagpasan yun ni tatay. Nilingon pa namin yon at nakumpirmang walang nagmamaneho. Halos paliparin ng patakbo ni tatay ang tricycle sa sobrang takot. At habang lumalayo kami sa truck na yon, napansin kong unti-unti itong naglalaho. Panitingin din ni tatay sa salamin dahil napansin din niya yon. Binagalan pa nga niya yung pagpapatakbo para makita kung nawala na nga yung truck. At yun nga, nawala na. Nang maarating kami sa bahay, ay di kami magkanda-ugagang magkwento noon kina nanay. Sa sobrang ingay siguro namin ay nagising na rin pati yung ibang mga kapitbahay. Kaya napakwento na rin kami sa kanila. Hindi talaga kami maapaniwala nun kung anong klaseng kababalaghan yon. Meron nung naniwala at meron namang hindi. Baka hindi lang daw namin nakita yung driver. Baka raw unano. Pero paano mo maipapaliwanag na biglang naglaho yung truck? Kung ano man yung nangyari sa amin noon, Sir Bob, isa lang yung masasabi ko. Nang dahil sa nangyaring yon ay nagkaroon na kami ng pasensya pagdating sa pagmamaneho, lalo na si tatay. Natutunan din niyang umiwas ng mag-overtake, lalo na at hindi namin nakikitang masyado ang kabilang daan at kung ano pang sasakyan ang makakasalubong namin. May pagkakaskasero kasi siya sa pagmamaneho nun. Kumbaga, malaking lesson para sa amin ang nangyari. Maraming taon na rin tong nangyari nung wala pang mga cellphone, kaya hindi rin namin napicturan. Kayo, ano sa tingin nyo ang may gawa ng kababalaghan na to?
Hello sa inyo sir at sa lahat ng mga listeners. Tawagin na lang akong Rosel, taga Quezon Province. Itong kwentong ilalahad ko sa inyo ay tungkol sa truck na nabili ng ninong ko. Best friend siya ni Papa, kaya sobrang close ng pamilya namin sa kanila. Bago yun bilhin ni Ninong ay kinonsulta niya muna si Papa. Sinabi naman ni Papa na kung gusto niya ay bilhin na niya. Basta siguraduhin lang na maayos ang makina at ang takbo nun. Bali second hand yung nabili ni Ninong. Maayos naman yung itsura, bagong pintura at mukhang maayos ang makina. Hindi nga halatang matagal nang nagamit yon. 10-wheeler truck yon at ginagamit na pang-deliver ni Tito ng mga buhangin at graba. Minsan ay hinahakutan din niya ng mga kahoy at bakal. Kapag nga may naglilipat ng bahay ay pinarerentahan din nila yon. Pangalawang truck na niya yon. At minsan nga raw ay siya ang nagdadrive noon nang may mga gamit na ililipat. Madaling araw daw siyang bumabiyahe. Kasama pa nga niyang nakasakay roon yung padre de pamilya ng maglilipat at ang anak nitong lalaki. Kwento niya ay sobrang tahimik ng biyahe nila. Kaya nagulat daw sila Ninong noon nang may marinig daw siyang sigaw at iyak ng isang bata. Napatanong daw siya noon kung may nakasakay bang bata sa likuran kung saan nakalagay ang mga gamit. Sinagot naman siya ng tatay na wala at wala naman itong anak na bata. Puro talaga at binata na sila. Sinabi raw ni Ninong na may naririnig siyang iyak ng bata. Kaya raw baka may sumama sa likod ng truck. Nagtaka daw si Ninong nang sabihin ng mga yon na wala naman silang naririnig. Kaya baka raw may nadaanan ng silang bahay na may umiiyak na bata. Pero kinikilabutan na raw noon si Ninong dahil pamayat maya niyang naririnig yung iyak ng batang yon. Pero hindi na lang daw siya nagpahalata. Minsan naman daw noon ay nagkwento yung driver niya. May delivery sila ng buhangin at pagkatapos ma-deliver ay nagpahinga muna ito ng saglit. Tanghaling tapat daw yon at kakatapos lang magtanghalian. Nakatulog daw ito nang bigla na lang magising nang maarinig ng hiyaw ng isang bata. Nakita pa raw niya noon na may batang tumatakbo papunta sa harapan ng truck. Ulo nga lang daw nito ang nakita niya. Rinig na rinig daw niya ang paghiyaw nito. Pero maya-maya lang noon ay iyak na ng bata ang narinig niya. Kaya lumabas siya ng truck. Hinanap niya raw kung saan nanggagaling yung iyak. Nang nasundan niya yon ay mula yon sa ilalim ng truck. Pagsilip niya mula sa ilalim ay bigla siyang napaatras at natakot. May bata raw na naatihaya at duguan. Natarantang nagtatawag daw siya ng tulong sa mga trabahador. Pero nang balikan daw nila yung ilalim ng truck ay wala naman yung bata. Pinagpilitan pa niya na nakita niya yung bata na naroon sa ilalim at duguan. Imposibleng umalis daw yun doon dahil wala na yung malay. Pero dahil wala silang nakita ay nagbalikan na ang mga ito sa trabaho. Naiwang nakatulala at kinikilabutan yung driver ni Ninong. Nang ikwento raw nito kay Ninong ang nakita at narinig ay napatunayan niya na hindi lang pala siya ang namali ng pandinig nun. May nagpaparamdam talagang bata sa truck na nabili niya. Pinabest naman niya yon bago ginamit. Pero hindi nawala yung pagpaparamdam ng bata na parabang nakakapit na talaga yon sa truck. Tinanong ni Ninong yung dating may-ari nun kung nakaranas ba ng aksidente yung truck o di kaya ay minaaksidente dahil dito. Ayaw pa nga raw umamin nung una ng may-ari kaya hinanap ni na Papa yung dating truck driver na nagmamaneho na ng taxi. Kinausap ito ni Ninong. Nag-alangan pa raw ito nung una pero umamin din nang sabihin ni Ninong na nagpaparamdam yung bata. Umiiyak daw ito. Hindi raw niya sinasadya. Kasama raw niya noon yung amo at pinapagalitan siya kaya nawala saglit sa iniisip niya yung pagmamaneho. Hindi niya agad napansin yung batang biglang sumulpot. Huli na raw nang maapagpreno siya. Sumalpok yung bata sa harap ng sasakyan. Ang lakas nga raw ng pagkaabangga. Kaya nabasag daw yung bungo nito. Wasak din yung muka at dibdib nito dahil sa lakas ng pagkakahampas ng katawan niya sa truck. Agad daw na pinagtakpan ng may-ari ang nangyari. At dahil maimpluwensya ay nakuha nila sa areglo ang pamilya ng bata. Agad din daw pinatanggal ang mga bahid ng dugo sa truck
at pininturahan ito ng bago. Sa kanila binenta sa medyo murang halaga na. Hindi na raw na-trace na yun yung truck na nakabangga sa bata. Lahat kasi ay binago pati na yung plate number. Siguro nga ay hindi pa matahimik yung kaluluwa ng kawawang bata dahil hindi man lang siya nabigyan ng hustisya. Inalaya na lang niya ng dasal at kandila ito. Kinalaunan ay binenta na rin ni Ninong yung truck na yon dahil sigurado siyang hindi siya matatahimik sa tuwing magpaparamdam yung bata. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ng ninong ko. Maraming salamat sa inyong oras at sana ay marinig ko to sa inyong channel. Hi sa inyo, Sir Bob. I'm Diana from Iloilo. Itong kwentong i-share ko sa inyo ay medyo maselan. Kwento lang to ng isang kaibigan naming nagtatrabaho dati sa isang construction site. Itago na lang natin siya sa pangalang Benji. Para maatapos sa college at matustusan ang mga gastusin sa pag-aaral ay pumasok siyang helper sa isang construction. Gabi yung pinili niyang schedule sa college para sa araw ay maapagtrabaho siya. Kadalasan daw ang naging trabaho niya noon ay ang maghalo ng semento o magbitbit ng timba na may halong semento. 6 na floors daw ang ginagawa nilang building. At nung nasa 3 floor na, ay nag-order na ng mixer truck para mapabilis ang buhos. Lalo na at minamadali rin ng may-ari ang building. Bago raw noon ang magbuhos, ay nagpatay pa sila ng isang baboy para ialay ang dugo nito sa semento at sa ginagawang haligi. Maaga raw natapos ang pagbubuhos ng semento dahil nga meron ng mixer truck. Siguro daw mga 9 PM na sila natapos, kaya nagkayayaan na mag-inuman. Nagsiuwian na raw ang mga boss nila at hinayaan na silang mag-enjoy at uminom. Marami rin kasing pagkain dahil sa kinatay na baboy. Basta sinabihan lang sila noon na huwag magulo at maingay. May mga kataming bahay kasi ang pinagtayuan ng building. Kaya kapag maingay, dinig din sa mga kabahayan. Iilang mason at helper daw ang nag-inuman. Nasa loob lang din kasi sila ng barracks. Yung iba naman ay nagsiuwian na dahil hindi naman sila nagbabarracks. Isa si Benji sa maagang umuwi dahil may pasok pa siya noon. Basta nagkwento na lang daw yung isang kaibigan niya na huling umuwi kaysa sa kanya na may ipinuslit daw na babae ang isang mason. Parang doon na nga raw yun nakatira sa barracks niya. Itong mason daw siya yung tinatawag na lead man ng mga mason. Kaya under sa kanya yung ibang mga mason. Iilan na lang daw silang naiwan nun. Hindi ko gaanong naintindihan ang kwento ng kaibigan ko. Basta ang nangyari daw, kinabukasan ay hinahanap ng lead man ng mga mason yung babaeng itinira niya sa barracks. Lasing na lasing daw siya. At ang pagkakatanda ay naatulog siya at mag-isa lang noon ng babae sa barracks nila. Inakala niyang umalis ito dahil pagpasok daw niya ng barracks ay wala na ito. Pero kung lalayas naman daw yon ay sana dinala nito yung mga gamit niya. Pero andun daw lahat. Pati nga raw yung tinatabi nilang pera ay andoon din. Dapat kinuha na raw noon kung may balak itong iwan siya. Kaya sunod daw na naisip niya ay samahan yung iba. Halos mabaliw-baliw daw yon sa kakahanap. Dadagdagan pa ang problema niya nang tatanggalin na raw siya sa trabaho dahil hindi niya alam na may tinitira siyang ibang tao sa barracks. Pinagbabawal kasi yon ng may-ari. Halos ilang linggo din ang lumipas na magbubuhos na ulit sa 4th floor. Tuluyan ang pinaalis yung lead man na yon. Pero pabalik-balik daw ito sa site para alamin kung bumalik ba doon yung ka-live-in niya o di kaya baka may nakakita dito na may kinakasama ng iba sa mga kasamahan niya sa site. Pero ni isa daw sa mga kasamahan niya ay walang nakakita dito. At ito na nga raw yung kwento ni Benji, sir. Pabubuhos na raw sila ulit nun. Ganoon na lang daw ang gulat nila nang sabihin ng driver ng mixer truck na may natagpo ang bangkay ng babae sa loob ng mixer.
Hindi raw nila agad nalinisan yung mixer na yon dahil nasira yung makina at ilang linggong natenga. Sunod-sunod pa raw ang ilang pa-deliver noon sa ilang mixer nila. Kaya nang maayos daw yon ay agad pinalinisan ng may-ari. Nang may pumasok daw doon para tanggalin yung mga natuyong semento, nagulat daw ito sa nakita. Naninigas na yung katawan ng babae na wala pang saplot. Hindi na nga raw ito makilala dahil sa natuyong sementong dumikit dito. Nagkagulo nun sa site lalo na nang malaman ng lead man ni na Benji sa mason. Galit na galit daw itong pumasok ng site. Hindi na siya pinigilan dahil na rin sa awa. Sobrang nangayayat daw yon at parang hindi natutulog. Nagwawala daw ito sa site nang malaman itong kinahasa at pinatay pa yung ka-live-in niya. Hindi malaman kung sino ang may sala. Pero inimbestigahan na raw lahat ng mga kainuman niya ng gabing yon, pati raw yung gwardya. Lahat daw sila noon ay nalasing. Yung guard naman ay saglit lang na naglibot at bumalik na sa pwesto nito. Kaya lahat noon ay absuelto sa kaso. Isang araw, nagulat na lang si Benji dahil pagdating niya ng site ay nagkakagulo na sa isang barracks. Isang mason ang natagpuang nakabigti. Nag-iwan pa nga raw ito ng sulat na humihingi ng tawad. Hindi raw niya sinasadya at hindi rin daw niya alam ang ginawa. Ang sabi nila ay hindi raw yun uminom, kaya matino ang isip ng ginawa niya ang krimen. Nagawa pa nga nitong maipasok yung babae sa concrete mixer. Ang sabi pa raw sa sulat ay gabi-gabi siyang minumulto ng babae, kaya hindi na niya kinaya at nagpatiwakal na. Nakakalungkot lang din daw noon dahil ilang buwan lang ang lumipas ay namatay din yung lead man nila ng mason. Hindi sigurado kung naaksidente ba ito, nagkasakit, o ito mismo ang gumawa sa sarili. Papaano kung may sunog tapos walang dumating na bombero? Ang dahilan kasi ay walang tubig. Medyo kakaiba itong kwento ko. Hello po pala sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga nakikinig. Tawagin na lang akong Abby, taga Negros Occidental. Hindi ko nasasabihin kung saan eksakto ako nakatira. Basta may pangyayari lang noon na higit na pinagtaka ng marami. Fire truck pero walang tubig. Ano yun, di ba? Balik kwento to ni Tatay Delfin. Isa kasi siya sa tumutulong na tumupok ng apoy nung nasusunog ang isang bahay sa bayan. Yung bahay daw na yon ay puno ng iba't ibang rebulto ng mga santo. Yung may-ari din daw ng bahay na yon ay taong simbahan, kaya maraming nalungkot at naiyak nung tinupok na yung bahay nila. Hindi agad dumating yung bombero. Yari pa naman sa kahoy ang malaki niyang bahay, kaya pabilis yung natupok. Dumating yung bombero na halos abo na lang ang natira. Isa pa, hindi rin agad nakalusot noon ang ibang bombero galing sa ibang bayan dahil bukod sa makitid ang daan ay malakas pa ang hangin at ulan. Ang pinagtataka ko naman, kahit malakas ang ulan noon ay hindi pa rin natupok ang apoy. Mas malakas pa rin yung apoy at lalo ang lumalakas dahil sa hangin. Ligtas naman silang mag-anak pero walang nailigtas sa mga agamitan maliban sa pera at cellphone. Lahat yon ay natupok. Sino ang sinisisi nila noon? Yung mga bombero. May ilang bombero na nagsabing kung hindi nila iniwang nakaandar ang electric fan ay walang malilikhang sunog. Dahil pala yon sa nag-overheat na electric fan na naiwan sa isang silid. Sumama ang loob ng matandang may-ari ng bahay. Sila na nga raw ang nawalan, sila pa ang sinisisi. Isang araw noon, nagulat daw ang mga nasa fire station nang biglang lumiyab ang fire truck nila. Wala naman silang nakitang may lumapit doon at tumikha ng apoy. Basta na lang daw yun lumiyab. Hindi talaga matukoy ang cause nun. Ilang araw ang lumipas at yung mismong istasyon naman nila ang lumiyab na para bang minagic lang. At tulad ng fire truck ay hindi rin malaman ang cause of fire ng istasyon. Naapagtataka rin na nagkasakit yung ilang bombero nila. Nagkaroon ng maliit na parang paso.
Kwento ng kinakapatid ko na nagtatrabaho sa opisina ng fire ay parang may sumasabotahe daw sa kanila. Agad nilang naisip ay yung mga anak ng nasunugan. Pero wala naman silang ebidensyang pinangahawakan. Bukod sa pagpapagamot sa ospital ay nagpatawas din yung isa nilang kasamahang bombero. Lumabas daw sa tawas na may namiminsala sa kanila. Hindi raw yun kulam o barang. Higit pa raw doon dahil kaya nung manira ng mga gamit sa isang bulong lang. Natuklasan nila na ang matandang nasunugan nga ang may gawa nun. Minaasilip daw noon sa silid ng matanda. Doon yata sa bahay na nilipatan nila. May mga kandila daw na naatayo at naapalibot sa larawan ng isang fire truck. At may mga larawan pa raw doon ng mga bombero. Nang gumaling daw itong bombero ay siya na ang humingi ng pasensya sa matanda. Yun lang pala ang hinihintay nito. Humingi ng tawad sa kanya ang mga bombero dahil sa hindi agarang pag-aksyon at hindi pagsisi sa kanila sa kabila ng lugmok na nga nilang sitwasyon. Kumalat din sa lugar namin noon na may alam pala sa itim na kakayahan itong matanda. Bibigkas lang daw ito ng mga buhay na salita at orasyon at nangyayari na ang gusto nito. May pilosopo pa nga na nagsabi, kung kaya pala niya, bakit hindi niya nabatay yung apoy sa bahay nila? Siguro dahil ang kaya lang niyang gawin ay ang maminsala at hindi ang magpula. May pagka-misteryoso itong kwento sa aming bayan. Pero sana sir ay mabasa niyo pa rin. Magandang araw sa inyo sir, pati na sa lahat. Pangalanan niyo na lang akong Dan, taga Isabela, 29 years old. Itong kwento ay hango sa aranasan ng tiyuhin kong si Tito Ver. Nagtatrabaho siya noon bilang driver ng dump truck na naghahakot at nagtatapon ng mga debris mula sa construction site at mga basura naman mula sa ospital. Tinatapon nila yon sa isang garbage area. Hindi ko na po masyadong pahabain pa. Basta isang araw noon, habang tinatapon nila yung mga natipong debris galing sa isang construction site, ay may napansin daw yung kasamahan ni Tito Ver sa mga basurang tinapon nila. Kaya nilapitan nila ito at tiningnan. Naglakihan daw yung mga mata nito nang mapagtanto kung ano yon. Isa raw yung putol na kamay na naaagdas na. Siyempre kinilabutan sila. Hindi yung laruan na kamay kundi kamay talaga ng isang tao. Sinabi nila yon sa boss nila. Pero sinabihan silang tumahimik na lang at huwag nang palakihin ang nasaksihan nila. Ililibing na lang daw yon at kalimutan ng nakita yon. Agad naman nilang sinunod yung boss nila. Tikong bibig sila lahat. Pero kinagabihan, kwento ni Tito ay napanaginipan niya yung kamay. Nakatakip daw yon sa buong mukha niya. Nagising daw siya at naghihiyaw dahil wala siyang makita. Naanimoy parang may nakatait talaga sa mukha niya at mga mata. Ginising daw siya noon ni tita. Hingal na hingal ito at nanghihinang muling pumikit. Hindi na raw nawala sa isip niya yung kamay na nakita nila. Sumunod na mga araw ay muli daw silang nagtapon. Para daw silang pinaglalaroan nun dahil muli na naman nilang nakita yung putol na kamay. Nang oras na yon ay inuud na yon kaya agad din hinagis ng kasamahan niyang pumulot. Binaliwala na lang daw nila yon at di na muling pinag-usapan pa. Kinabukasan ay biglang nagkaroon ng sugat sa kamay yung isang kasamahan nila. Yun daw yung pumulot sa putol na kamay. Pinagtataka nga nila ay unti-unti daw lumalaki yung sugat at nagkakanana na. Pinagamot daw yun sa nurse nila sa site. Nilagyan yun ng betadine at binalutan ng gauze. Pero nagdanana pa rin at nagkaroon ng malansang amoy. Nagbiro daw noon si Tito. Baka daw kasi dahil sa tinapon na lang niya basta-basta yung putol na kamay na yon. Baka gumaganti kung sino man ang may-ari. Natatawang kinikilabutan daw noon yung kasamahan niya. Kinagabihan ay sumakit ng sobra yung kamay ng kasamahan niya. Halos putulin na nga raw nito yung kamay sa sobrang sakit kaya dinala siya sa ospital. Agad na sinabi ng doktor na kailangan maoperahan agad yung kamay
Kung hindi ay kakalat ang bakterya at baka mauwi sa pagputol nga ng kamay niya. Inoperahan daw yon. Kinayod yung mga nabubulok na laman. At dahil daw nabubulok yon, ay tinirahan na raw ng maliliit na uod. Halos masukan na nga raw si Tito nang ikwento sa kanya ng asawa ng kasamahan niya yon. Gulong-gulo sila kung saan daw nanggaling yung ganong sakit. Ang sabi ng doktor ay nahahawa yon, lalo na kapag open wound. Naalala daw ni Tito, habang tinatapon nila ang mga debris mula sa dump truck ay nasugatan ang kasamahan niyang yon. Saka naman nito nakita yung putol na kamay at hinawakan. Siguro 2 kamay daw ang naputol na may ganoong sakit. Yung pangalawang nakita at napulot niya ay inuuod na. Habang kinakwento nga sa akin ni Tito yon ay masuka-suka na ako. Bukod kasi sa nakakapangilabot ay nakakadiri din. Paano naman kasi kung magkakaroon ng putol na kamay sa mga debris na galing sa construction site? Bago pa lang sila maghakot sa construction ay yung mga basura muna sa ospital ang una nilang tinatapon. Baka daw nahalo yung kamay sa mga debris at sadyang nasa garbage site na yon. Gumaling naman yung sugat ng kasamahan niya nang maoperahan. Yun lang at nag-iwan yun ng malaking peklat. Si Tito naman noon ay hindi na nilubayan ng putol na kamay sa panaginip. Napapanaginipan daw niya na may hawak na kutsilyo yung putol na kamay at sasaksakin siya. Minsan daw ay nararamdaman niya na parang may sumasakal sa kanya. Kaya imbis na maatulog ng mahimbing ay nabubulabog siya ng masamang panaginip. Hindi ko nga alam kung matatawa ba ako o kikilabutan sa kwento ng panaginip niya. Kaya nga daw nang muli silang magtapo ng mga basura ay hinanap niya yon. Alam niyang mahirap at imposibleng makita agad yon dahil nga natambakan na ng ibang mga basura. Kinakausap daw niya yon na sana ay magpakita na para mailibing niya yon ng maayos. At yun nga, mukhang dininig naman daw ng putol na kamay ang pakiusap niya. Bigla daw itong bumungad sa harapan niya. Nakailang ulit pa nga raw siya sa paghahawi ng basura doon pero hindi niya agad nakita. Pero nung nakiusap na siya ay bigla na lang yun bumungad. Binalot daw niya yon ng plastic sa takot na mahawa rin siya ng sakit. Inilibing niya yon at inalaya ng dasal na kung sino man yung may-ari ng kamay na yon, kung buhay man o patay, sana matahimik na. Tapos may pumasok na balita noon na nawawala daw yung 2 kamay ng isang magnanakaw. Yun daw ay pagkatapos na pagtatagain ng ninakawan nito. Naubusan daw yun ng dugo at namatay. Itinapon daw ng tumaga ang mga kamay noon sa sobrang galit. Siguro ay basa na lang noon hinagi sa dump truck ng padaan sina Tito. Bali yung kamay pala na yon na maasalanan, kaya ganoon na lang din yung panaginip ni Tito. Simula noon ay chinecheck na niyang mabuti yung mga tinatapon nilang basura. Mahirap na, baka hindi lang putol na kamay ang maitapon nila sa garbage area. Baka sa susunod ay pugot na ulo na. Pasensya na sir kung medyo may pagka-weirdo o hindi nakakatakot para sa iba itong kwento. Pero para sa tito ko, mga kasamahan niya at sa akin na napagkwentuhan niya ay nakakakilabot din talaga. Gusto ko lang din mag-share ng horror story sa inyong channel para naman may ambag ba. Matagal na rin kasi akong nakikinig sa inyo. Gusto ko rin sana na marinig itong ibinahagi ko. Maraming salamat Sir Bob at pagpalain ang lahat.